is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad on it. Isang sita sa Bible na ini-encourage ang lahat na nakakagising sa umaga na magpasalamat sa dagdag na buhay na ibinigay ng Diyos. Muli, magandang umaga sa inyong lahat, mga kalugar ko, Kalital Baguio, mga kapitbahay, mga minamahal, o mga kapitbahay, salamat sa Diyos na tayo po ay nandito na naman muli. Hagising tayo, binigyan tayo ng magandang tulong, napakagandang bukang liwayway. At siguradong mainit na naman, masinag ang araw. So alam natin, bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa ating buhay, bawat bagong bukang liwayway ay punong-puno ng pag-asa, ay kay laging nakatingin at sa taas at sa Panginoon. Dadako tayo sa ating food, spiritual encouragement, food for the day, and spiritual instruction. We're dealing with an attitude na napakahalaga. Sabi nila, humility, ang kababaan ng kalooban, ito daw ang pinakapundasyon ng lahat ng pag-uugali ng tao. Humility is the core, pinakasentro ng lahat ng pag-uugali ng tao. Pag ito ay wala sa iyo, sasama ang ugali mo. Pero kung ito ang pinakasentro ng anumang asal at nasa sayo ang kababaan ng kalooban, ang ugali mo ay magiging maganda. Sino ang example? Jesus Christ. Sabi ng Philippians chapter 2 verse number 5, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. In the form of God, equal with God. Sabi niya, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan po ang kababaan ng kalooban ng ating Panginoon. Mula langit hanggang sa lupa. Ganun katindi, from heaven to earth, ang kanyang give up and show humility, but not only on earth. Ang sabi diyan, he became obedient unto death, even the death of the cross. So makikita natin ang layo, ang taas ng ibinaba, langit hanggang lupa, hari hanggang servant, okay, a king hanggang slave. Wow, ganun ka baba ang ginawa ng Panginoon. Nagkatawang tao at sumunod, willing, became obedient unto death, even the death of the cross. And because of that action, sabi ko nga sa inyo, in humility, there are steps going down. Ang ating Panginoon ang isang ehemplo. At dito po ay nandyan yung tinatawag na humiliation. Nandyan yung tinatawag na pagpakababa. Pag ang isang tao nagpakababa, ano ang mangyayari sa kanya? Kasi ang prinsipyo ng God, he that humbleth himself shall be exalted.
if you demote yourself, pag ibinaba mo ang iyong sarili, what will happen? May mga tao naman, if they promote themselves. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ang nagmamataas, ating ibababa. Ang nagpapakababa ay aking itataas. Tingnan po ninyo, nang ang Panginoon ay nagpakababa. Okay? Anong sabi sa verse 9? Wherefore, God also hath highly exalted Him, God the Father, nung ang anak ay nagpakababa at talagang sagadan sa kababaan. Sabi dito, wherefore God the Father, also hath highly exalted Him and given Him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tingnan niyo po, ang demotion na pinili ng Panginoon sa kanyang sarili, bermuha, heaven, earth, pagkatapos hanggang doon sa obedient unto death on the cross. Para bagang ang steps going down na ginawa ng Panginoon tatlong steps. Tingnan niyo ang promotion niya. Wherefore God also hath highly exalted Him. Okay? Tinaas siya ng Diyos Ama. And given Him a name which is above every name. That in the name of Jesus, every knee should bow in heaven, in earth, and things under the earth. Tatlo rin ang promotion. Tatlong level din ang promotion. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. To the glory, not to Himself, but sabi doon, to the glory of God the Father. Ang kanyang promotion, from God the Father na promotion, tapos ang promotion niya, hindi para din sa kanyang sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Ama. Ay, napakagandang prinsipyo at katuruan na Bible mismo ang nagtuturo. Kaya ang promotion po ng isang tao for the glory of God yan. Oftentimes ang promotion natin sinicelebrate natin sa sarili natin. Pero ang totoong promotion, dapat ibibigay mo talaga ang glory kay God. Kasi promotion comes from the Lord So, kaya ang trato natin sa ating mga sarili, demote ourselves and God will promote us. But if we will promote ourselves by pride, God will demote us. Yun ang makikita natin sa buhay ng ating Panginoon, at yan din ang ating sundin dapat or i-emulate. Yun ang example na kaniyang itinuro na siyang magiging panuntunan ng tao. Okay? Yan ang totoong kababaan ng kalooban po. Kaya lagi ng mga naituro ko sa inyo ng mga nakaraan na kahit na ikaw, itaas na ng Diyos ang level ng iyong pamumuhay, ng iyong posisyon, itaas na ng Diyos ang level ng inyong kabuhayan. Huwag niyong hahayaan na sumama sa pagtaas
ng anuman sa iyong buhay ang sarili. Self's place is in the lowest part. It is in the bottom. Doon po sa pinakamababa. Kasi pag ang sarili mababa na at nandoon sa baba, wala na po siyang ikababagsak. Nasa baba na eh. Now, tinuro ko sa inyo yung steps of humility. Ang unang step ay ano? Ito po'y very practical na kailangan nating i-practice sa araw-araw nating pamumuhay. Ang unang steps ay ito. Pag ika'y nagkamali, aminin mo. Huwag mong i-deny, huwag mong pagtakpan, huwag mong itago. Opo, bakit? Dahil kahit saang lugar ka, alam ng Diyos kung ika'y nagkurap, hindi ka lang mananagot, pwede kang maka-escape sa batas ng tao. Kung ika'y nangurakot, kung ginagamit mo sa hindi mabuting paraan, ang mga natanggap mo sa gobyerno, hindi mo lang panagutan yan sa gobyerno, hindi ka man masukol o mahuli sa law ng tao, sa law ng Diyos, mahuhuli ka talaga. Government official man, ordinaryong tao man, kahit kasi nakatingin ang Diyos sa taas eh. Walang nakatago sa Kanya. Pag ika'y nag-increase sa iyong kabuhayan, pero ginawa mo sa hindi tamang paraan, mananagot ka pa rin kay Lord. Kaya mas maganda na sabi mo, what is really true honesty? Ang sabi nung in-interview ako ng Koreano, sabi niya sa akin, we need to be honest to one another. Ayan. Tapos tinanong niya ako, what is true honesty? Sabi ko sa kanya, alam mo, ang true honesty ay ito, hindi ka lang dapat honest, hindi lang dapat tayo honest sa isa't isa. For example, may nahulog na pitaka. Ibinalik mo, honesty na daw yun. We need to be honest before men. Alam niyo, maraming tao po na pag nakatingin ng tao, honest siya. Pero pag walang taong nakatingin, dishonest na. Oh. Yan sabi ko dun sa Koreano. To me, true honesty is number one thing. Honesty before God. True honesty must be searched from the heart. Walang taong nakakakita sa puso mo't isip mo eh. Diyos lang. Pwede na isauli mo, pero what is your intent? What is your purpose? May mga ganyan eh. May tawag nila, mayroong ulterior motive. Kaya ang true honesty is honesty first, not to people, but honesty before God. Yun ang sabi ko sa Koreano. True honesty is to be frank. Straight ako. Straight ang pangungusap ko. At tingnan nyo sa buhay ko. Ayan. Because true honesty is not only in words. It is not only in deeds. True honesty is a life. And it starts from the heart. So ang unang honesty sa akin ay honesty sa Diyos. Because ang Diyos bumabasa sa isip at saka sa puso. Kaya dapat right ang aking intention, right ang aking motive in the sight of God. Doon mauuna.
Kaya makikita nyo, pag ang isang tao talaga nasa Panginoon, pag namumuhay talaga sa salita ng Diyos ang isang tao, kahit na-operan mo pa ng milyon yan, pero pag mayroong corruption doon, kahit milyon-milyon pang kanyang tatanggapin, ay hindi niya tatanggapin. Bakit? Because ang honesty niya una sa Diyos, hindi sa tao. Oo, may mga alam akong taong ganon, na dahil namumuhay sa salita ng Diyos, isang perma lang, milyon ang tatanggapin. Pero hindi pumirma. Bakit? Pag ito ay aking pinalusot, milyon yan. Mananagot ako sa Diyos. Yun. Kaya true humility is from the heart, and it is your standing before God. Yun ang example ng Panginoon eh. Kaya tingnan ninyo, nung siya'y nagpakababa, anong ginawa ng Diyos Ama? Itinaas siya. Una, binigyan siya ng pangalan na pinakamataas sa lahat. Pangalawa, siya po ay dineclared na lahat ng bibig will confess. Saan? In heaven and in earth. They will bow. Every mouth will confess. Every tongue will confess. Ganun katindi ang promotion. Every knee should bow. That is the Lord Jesus Christ promotion. Oh. So, ang pinakalas na nais kong i-emphasize ay ito. Ano yung unang steps? Pag ikay may mali, umamin ka. Mahirap yan gawin sa actual. Sabi ko nga, itong mga sinishare ko sa inyo, madaling ituro ito. Pero pag ito'y actual, di madali, mahirap. Pangalawa, pag ikaw ay may mali, humingi ka ng tawad. At tinuro ko kahapon 3 area. Una, hingi ka ng tawad sa Diyos. Pangalawa, hingi kang tawad sa taong pinagkasalanan mo kahit yan ay subordinate mo pa. Kung mataas ang level mo kaysa kanya, kahit sinong tao yan, dapat pag nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Pangatlo, ito, sagadan na ito. Pag nagawa mo to, talagang may humility ka. Ito na yung steps, last steps. And you reach the bottom. Okay? Ano po ito? Na principle of humility. This will seal the steps. Hindi ka lang mag-aas ng forgiveness pag ikay nagkamali. But you need to ask forgiveness. Kahit na ikay tama sa pakiramdam mo at sa personal na view mo, sa side mo. Tama ako, pastor. Hihingi ako ng tawad. Para naman yata hindi makatarungan. Alam nyo, ang totoong kababaan ng kalooban ay kalaban niya ng sarili. Kalaban niya ng human nature. Bakit? Lagi nating iniisip kung anong sabihin ng tao. Kung anong thinking ng tao about our personal life. Pero hindi natin sinasaalang-alang yung anong sabihin ng Diyos tungkol sa pagkatao mo. Yun ang pinaka-importante. Sabi ko nga, in this life, I have just only one audience. Hindi man ako palakpakan sa mundo. Pero ang nais ko lang matuwa ay ang Panginoon. Pag-approve sa Diyos ang aking buhay, okay na ako sa buhay.
So, prinsipyo ito. Ito ang mas mahirap gawin. Kahit na pakiramdam mo ikaw ang tama. Ito usually ginagawa ko pag may conflict. Halimbawa, nag-away ang mag-asawa. Okay, hindi nagkasundo, ama at anak o mag-asawa. Oh, ako yung referee, ako yung counsel. Pinapaharap ko, sabihin mo yung side mo, sabihin mo yung side mo. Okay. Lagi kong sinasabi, alam nyo, kaya kayo hindi nagkaroon ng understanding, kaya nagkaroon kayo ng misunderstanding kasi nawala ang understanding. Ibalik natin ang understanding, mawala ang misunderstanding. So, tapos, harap sa isa't isa, ayaw magkiharapan. Ayaw. Alam niyo kung minsan kung sino masyadong madada, kung sino masyadong mapagsalita at nagpupuyos yung damdamin, yun lagi ang mali. Laging depensa. Teka muna, gusto niyo bang magkasundo? Opo. Okay. Principles, it takes two to commit mistake. It takes two to tango. Hindi pwedeng magkasala ka, ikaw lang mag-isa. Kaya nagkaroon ng ganitong problema because kayo po ay may kasalanang dalawa. Hindi ko lang alam kung sinong nauna. So pagkasunduin na natin. Anong gagawin? Total, pakiramdam nyo, puro kayo right sa isa't isa. Pwede ba kahit na pakiramdam nyo kayo ang tama, sa oras na ito, humingi ka ng tawad, kahit pakiramdam mo ikaw ang tama, siya mali. Kaya there will be times that if you want to bring back understanding, you need to ask humility, you need to ask forgiveness, kahit na feeling mo, ikaw ang agrabyado, feeling mo, ikaw ang tama, feeling mo, ikaw ang may katuwiran, itabi mo muna yung katuwiran mo, pakiramdam mong tama ka. Ano mo munang gagawin mo? Aminin mo at mag-confess ka. Kahit na ikaw, pakiramdam mo ikay tama, umamin ka with humility. Yun lang yun eh. Tingnan mo man, pag both may pag-amin, solve ang problema. Anak man yan, magulang man yan. Sa akin, sabi ko sa mga anak ko, tandaan nyo ito, ang isa sa kinaiinisan ko ay yung ikaw may pagkukulang at pagkakamali. Hindi mo aaminin, lalo akong magagalit. Kasi ako naman, nakikita nyo naman, kung may kakulangan ako, aaminin ko sa inyong harapan. At i-amend ko ang aking kamalian. I-prove ko sa inyo. So, pag ang isang tao umamin po ng kamalian, okay, ang forgiveness nandyan kaagad eh. Hindi po sinabi ng Panginoon, sige, patawarin kita. Magbago ka muna. Hindi ganun, no? When a person will ask forgiveness, okay, the forgiveness will be instantly given. Yun yan. Yan ang prinsipyo ng Bible. Gaano man yan grabe ang kanyang nagawang kamalian. Pag yan ay humingi ng tawad, yan po, wala kang magawa kung ikaw ay hininga ng kapatawaran, magbigay ka. Kaya sabi nga, forgiveness is instantly given. Kahit wala pang proofs of changes. Patandaan niyo po ito. Trust is not immediately given. Ang pagtitiwala po, hindi instantly binibigay. Ang pagpapatawad, pag ang tao humingi ng tawad, instantly yan binibigay ng Diyos at dapat ng tao. Pero alam ba ninyo na ang trust ay hindi kaagad na ibibigay? Because yung trust is earned.
I-earn mo yan. Kaya pag ikay nagkamali, umamin ka ng kamalian mo, hindi ka agad yung tao sa paligid magtitiwala sa'yo. Patunayan mo. Trust yung ini-earn mo doon. Ang proseso, sabi nga, forgiveness are instant given. But trust is a process. Oo. At po, ang nagpapatawad, hindi po nagdidemand ng trust. Oo. Ganun ba yun? Kasi karamihan po na nagpapatawad, ang dinidemand ka agad pagbabago. Hindi ho. Kung ako po ang nagkasala at ako po ay binigyan ng kapatawaran, ako po na nagkasala ay mayroong responsibilidad na ipakita na karapat dapat akong pinatawad sa pamamagitan ng pagbabago dahil nais ko makuha ang kanilang pagtitiwala ulit. So tatandaan po ninyo, hindi, ang trust to, hindi dinidemand yan ng tao. Ang trust ay pinapatunayan. At responsibilidad ng pinatawad na patunayan niyang karapat dapat siyang pagtiwalaan. Muli, dagdagan po natin bukas yan. Pero tandaan po ninyo, ang pangatlong prinsipyo ng humility. Ano po yun? Kahit na pakiramdam mo tama ka, even though you think you are right, you ask forgiveness. Elaborate pa po natin bukas yan. Pero salamat sa Diyos na mayroong ganyang prinsipyo sa salita ng Diyos. You do not demand, but you trust God. Manalangin ulit tayo. Nagluluko na yung aking sound. Let us pray. O Diyos, Amang Banal sa aming araw na inyong pinagkaloob uli ngayon. Ihilingin uli namin ang inyong paggabay at panguna sa aming mga tahanan at sa aming mga gagawin sa araw na ito. Hingin uli namin, O Diyos, ang inyong pag-iingat. Ingatan niyong lahat ng trabaho, lahat ng mga lakad, ang lahat sa aming mga tahanan. Bakuran ninyo ang bawat tahanan ng mga residente dito sa Little Baguio, ang kanilang mga kabuhayan. Whatever the needs today, dalangin ko na inyong pagkaloob. Kung kailangan ng good health, Lord, keep our life healthy, physically, spiritually, at saka emotionally, Panginoon. Dalangin namin ang inyong provision will be sustaining today, patuloy sa aming mga ginagawa at sa aming hapagkainan. Dalangin din namin ang inyong paglayo sa amin sa lahat ng mga kasamaan. Ilayo nyo ang aming buhay sa pagkahawak ng pandemic na ito. Protect us from all the viruses, Lord. Lalong-lalo na dito sa COVID-19. Dalangin namin ang aming walang magkasakit, walang mahawaan sa buong pamilya po namin. Make Little Baguio, the people of Little Baguio, a healthy people, a healthy family. Because ito lahat ay hinihingi namin sa inyong kamay. Patnubayan nyo ang aming bayan, continually na nawa, ma-maintain na kami ay free from COVID. Pero Lord, we are still waiting for the
outcome sa mga iba pa na mga na-test na kinakailangan makuha ang kanilang test at sila'y ma-declared negative. I-claim namin na sa araw na ito, anumang paggawa, anumang pagtrabaho na aming gagawin, Panginoon, make us safe, na pag alis namin sa tahanan, wala kaming sakit, wala kaming infection, punta kaming trabaho, pagbalik namin sa trabaho, pag sa aming tahanan, O Lord, dalangin namin that each and everyone ay walang dala-dalang anumang infection or pagkahawa sa COVID-19 para po ang aming pamilya ay patuloy na secured and safe. It is always in your hand. It is always in your concern and protection because hindi namin nakikita ito, Panginoon. Hindi din namin hawak. Therefore, today once again, we will rely, we will trust, and Lord, we will put our confidence sa inyong paggabay sa amin. Let it be that you will be our great physician. Let it be that you will be, Lord, our shield of protection sa araw na ito. Patnubayan niyo kaming lahat at pagpalain ninyo, i-prosper ninyo, at i-fulfill ninyo ang aming heart's desire. Because ito po ay hinihingi namin through your guidance and through your help. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.